Hey guys, tingnan nyo, inanda ko na dito yung pagtataniman ko. Ang mga aloe vera na itatapon ko masyado ng ano guys, parang talagang durog na ba, mabilis siya madurog. Inihanda ko yung mga lupa kasi yan yung pagtataniman natin, pakunti-kunti mga sag or ano man, para at least magpitas-pitas tayo, may pang-ulam-ulam tayo dito. Ay, ang ganda ng ibon, ang ganda ng kanyang tunog. Si di pa kilala niya yan sa tunog pa lang. Teka lang guys, susum ko. Ganda. Pero hindi ko alam anong klaseng ibon yan. Hindi ko na ma-zoom. But anyway, ito na nga, update ko kayo. Tingnan nyo yung aking muntala. Dahil napakadami na niyang dahon, oh. And mag-harvest tayo ng mint. Dahil si Johan, pag inom siya ng lemon juice, gusto niya may mint. Ang lulusog nila guys. So, pero may kumakain ba? Yun, ang dami na nila oh. So, harvest natin. And yung aking sayote, tingnan nyo, ang laki na. Ayan, ang laki na niya guys. Yung isa oh, akala ko hindi na siya lalabas. Pero nakita ko nung last. Kaya ayan. Hey. So, ayan guys, malaki na. And ayan din yung ating pagtataniman. Okay, and yung tanglad ko, dami ng dahon. Ayan na siya, hiyang siya dito. Damo naman ito. So ayan, dami na niyang dahon. And yung rosemary ko, may bagong tubo oh. Ayan oh, dalawa oh. Ito, tapos ito. Yan. So unti-unti lang, hinay-hinay lang tayo. Slowly lang. And tingnan ko mamaya kung makakabili ako lettuce. Tapos yung iba pa. Pero mag-harvest tayo mamaya nito. Balikan natin guys, mag-harvest tayo ng mint. Ayan, natutuwa talaga ako guys. Ang dami niya talagang mga tubo. Oh, basta nakakatuwa. Bili ako dito kay Bay guys ng papaya. Ayan, nabili na. So, good morning. Good morning. Oh, guys, tingnan nyo. Oh, si Didi, oh, siya yung magde-deliver sa akin, guys. Sabi niya, ako na kasi malakas ako. Sabi niya, sandali, baba tayo. Nagbibigay lang ako extra, guys. Ay, video. Ayan siya, guys. Thank you, Didi. Deri dan niya ba? Di kayo, kay Sakyo. Di, saka ni. Bila ko pa dyan. Hingal siya eh. Okay guys, mag-harvest tayo ng mint. Mint leaves kasi. Si Johan ba? Bango. Si Johan ay talagang gustong-gusto nito, ako din. Para magtubo na naman siya. Okay na yan. Ito, kailangan to may gawan ko na siya ng latayan. Ito din oh. Gan ko muna ito sila guys. Nakakatuwa din yung muntala. Ay, ayan na guys. Dami. Tapos nakadami tayo. Nakakatuwa. Parang napagod ako guys. Baka kaya nagigahiga ako. And then at the same time, nakakapag-edit na po ako ng ating vlog. And ayun, kanina grabe yung music na nag-deliver ng tubig sa amin dito. At sa wakas, may tubig na kami. May mga nagsasabi sa inyo kung makikita nyo pa ba si Mandira sa mga vlogs ko. Yes, of course. Makikita nyo po yan siya sa mga vlogs ko. Pero hindi siguro parate dahil syempre alam nyo naman, iba naman yung bahay nila. Pag nandito sila, pag napunta lang sila sa akin or kung mag-get together kami. And I think after ng kanilang engagement, dito pala, pag nag-engage, nakadepende. Yes, nagsasama na po yan ang mga yan. Parang sa atin din. Kasi may basbas na ng family. Pero sa kagayan niya, dahil nga syempre yung lalaki, babalik na agad sa UK and mabilis lang dito. So, siya na mismo nagsabi sa akin na hindi po siya mag-i-stay sa bahay ng lalaki. Mag-i-stay po siya sa bahay nila. Dahil yung lalaki, wala naman silang bahay dito sa Kathmandu, sa probinsya po. So, ayaw niya pong tumira
tumira doon. And dito lang po siya mamalagi. Sasamahan niya for time being si Indira. Yes, Indira po, sa mga, syempre, salamat at naintindihan nyo emotionally kahit ako. Totoo po yun dahil napalapit na po sila sa akin. Kasi alam nyo naman guys, pag sila ay nakapag-asawa na, iba na po yung buhay nila. Para bang malayo na sila sa family nila, doon na sila mag-focus sa kanilang pamilya ng kanilang napangasawa. Ganun guys, unlike sa mga lalaking anak na talagang hindi siya nakabukod pero sila talagang bubukod yun agad-agad. Pero kasi sa case niya, dahil yun nga, siya mismo nag-decide na hindi po siya mag-i-stay sa pamilya ng lalaki. At dito po siya sa Kathmandu mamamalagi, which is sa bahay po nila for time being ulit na hindi pa siya nakapunta ng UK. Kasi si Mandira talaga ay isa yan sa pangarap niya na makapunta sa ibang bansa at makapagtrabaho. About Indira, una sabi niya sa akin hindi pa niya tanggap pero tinanggap niya na sa sarili niya dahil syempre darating at darating din naman yung panahon na sila ay maghihiwalay. Pero napakalungkot lang kasi kahit ako, sisters and parang BFF talaga silang dalawa. So kaya ayun, and grabe yung bonding nila. And basta guys, kakaiba silang dalawa na mag-sisters. Usually naman dito sa Nepal, pag magkapatid na babae, grabe magmahalan guys. Ayun, at yun nga lang sa culture nila is malungkot dahil pag isa sa kanila yung mag-asawa or later on si Indira mag-asawa rin, maghiwalay din yung landas nila. Yung ganun, so parang na sila, yung parang magkakalayo na sila sa isa't isa, yung ganun. And hindi natin alam kung saan din yung mapapangasawa ni Indira, yung ganun ba. Hindi kasi may mga nagko-comment sa inyo na nalulungkot and appreciate ko po yun. And isa na din po ako. Kahit ako nagsasabi ako kay Mandira na alam mo kan siya, sabi ko, when I think that you're getting married, sabi ko, nalulungkot po ako. Dahil syempre hindi ko na siya masyadong siguro pag in case man na magsama na talaga sila, iba na yung Mandira kasi. So, yun din yung reason kung bakit sinasabi ko rin na nalulungkot siya. Dahil, syempre, may hiwalay na siya later on sa sister niya, sa family niya, sa amin, and every party. Kung nandito pa siya, di syempre, di ba? So, alam nyo guys, nalulungkot ako kasi nakikita nyo naman yan sa tuwing may gatherings kami. Sila yung mga taong talagang napaka-jolly. Kasama, and kung hindi sa kanila yung parties, syempre walang buhay kasi alam niyo naman grabe sila, di ba? Pero ganun talaga ang buhay guys, kahit ako tinanggap ko na, and unti-unti silang nawawala. I mean, nawawala, pupunta sila sa mga ibang bansa kasi for the sake of the future, kasi alam niyo naman yung buhay natin dito. So, laban lang talaga, laban Japan. Kumbaga ganun, hanggat may buhay, laban lang. So, ayun, at sabi ko rin kay Kanchi na ito na yung panibagong panimula ng buhay mo bilang may asawa. So, syempre, saan ka ba naman patutungo? Di dyan din bilang isang babae. So, makikita mo naman sa kanya na talagang mahal na mahal niya yung lalaki. And ganon din yung lalaki guys, mahal na mahal. Parang pareho sila at first love. And masaya kami para sa kanya dahil syempre after all naging smooth ang lahat and tinanggap ang lahat. Lalo na si Narayan Bay. Siya yung pinaka-importanting tao na kailangang matanggap niya na itong kapatid niya ay kakasal. So support naman siya. Dahil ganon din sa mga kapatid niya, wini-wish din na sana makahanap na siya ng mapapangasawa kasi alam niyo ba yan na arrange na yan, 3 babae na ata pero ayaw niya. At nagpapahinga-hinga na ako dahil ako ba ay nabuburing kasi wala man akong gagawin na. And yun lang naman yung mga kanchi ko na yan ang pwede ko mapuntahan. And busy din naman sila ni auntie. So, and mainit. So, dito lang tayo sa bahay and maraming pumapasok sa isip ko. Okay guys, parang sa TV lang tayo. Guys, so kakalabas ko lang. Hindi pala kakalabas, kanina pa pala. Kakalabas ko lang pala sa pintuan ang ibig kong sabihin. O di ba lusot? Huwag mo na ako ng chinilas. Ito guys ang mahirap, no? Kasi pag naiwan ko dito sa baba, yung chinilas na gagamitin ko sa rooftop, bababa na naman, di ba? Exercise naman yun. Dahil kukuhanin ko po yung mga nilabahan ko sa rooftop. At kuhain ako guys ng chow mein at nag-inom ako ng lassi as usual. Okay, so balik na naman tayo exercise. At ngayon kukuhanin ko na yung mga nilabahan sa taas. And medyo windy today. Pero okay lang. And alam nyo ba guys, hindi maganda yung weather dito sa amin dahil
Grabe, parang rank 1 na ata ang Nepal guys sa over pollution at saka polluted. Polluted and pollution, parang pareho lang. So, kaya ilang araw na ay mag-blazer, mag-cardigan ako guys kasi parang malamig yung hangin. Sandali muna guys, balikan ko. So, kumuha na rin ako ng balde at pakita ko sa inyo guys yung weather dito sa Kathmandu. Para bang hindi mo maintindihan guys na parang hindi pala safe. Grabe guys. Para bang hindi mo maintindihan guys na saan ito nanggaling itong grabe guys. Makita nyo doon? Oh? Hindi yan fog guys kasi hindi na nagpa-fog ngayon. Grabe. So, ito yung aking guys, mga nilabhan. At hindi pa ako nakabili ng aking mga itatanim, pero at least i-ready ko lang yung mga pagtataniman ko. Hala, may susungkitin na naman ito guys. Oh, hook guys. Hook ba yan guys? Yun na. May naano na siya guys. May nakuha na siya. Yan siya oh. Kita nyo guys? May kukuhanin niya siya. Ala, may nabingwit na siya guys. Maliit na ibon. Hala, kakainin niyo naman yun. Ahoy, kawawa. Hala, katunto sa iya. May nabingwit na naman siya. Hook yan guys, no? Na ibon. Ahoy, alam nyo guys, may isang kalapati dito sa amin nalaglag at doon sa harapan. Tuntun, walang hook. Bad yan, ang hook na yan. Siya yung nananakit sa at pinapatay niya yung kapwa niya ibon. Tuntugin na yan, hook na iya. So ayun guys, i-end ko na yung aking vlog. At again, thank you so much sa mga wishes nyo sa kay Mandira, and again ipag-pray nyo siya guys sa bagong journey ng buhay niya bilang isang asawa na, and ayun, nawa ay maging masaya sila, and at sa inyo din, sa inyong pamilya dyan, may God bless you lahat, and thank you so much again sa oras na pagbigay nyo para lang mapanood itong vlog ni Inday Mila. And salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. And salamat po sa mga bago kong followers. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel. Kung wish nyo lang, i-click nyo lang yung pulang button para ma-update po kayo pag may bago po akong upload. Mag-ingat po kayo laging lahat. At God bless you all. And good night guys and magandang gabi. Bye guys!